MV Agusta Super Veloci. Marami siyang accessories, oh. CNC Racing na clear clutch cover. So, maganda yan, nakikita mo umikot-ikot yan pag umaandar na. Sound check. Lakas! Ito mga katingin gamit natin ngayon ang ating Yamaha Aerox SPB3 na pinalagyan natin ng Prime DRL, di ba? Pogi-pogi, no? So pinalitan natin yung stock na DRL niya. Yung stock kasi, di ba? Parang ano eh, parang bilugan yung kilay. Ngayon excited ako kasi meron tayong makukuhang motor ngayon. Picking up another big bike, pero this time yung pickup natin ngayon hindi natin siya bibilhin, it's a consignment. Pag sinabing consignment, yun yung pwede nyo sa aming ipa-display and hahanapan natin ng buyers. So right now nandito tayo sa Valenzuela City. Medyo challenging yung daan dito, masikip, kaya mamaya namumblema ako, no, kung dadaan ba ako dito or mag-expressway na lang kaya ako. At dito tayo ngayon sa One Mall. And shoutout sa mga taga Valenzuela. Nakaramihan ang mga kalsada rito, ano lang, two-way street, tig one lane. Kaya masarap dito ang naka-scooter. Kahit pa paano, makakasingit ka ng konti. And ang ating pipick upin ngayon is a European sport bike na medyo rare. Kaya siya rare kasi pricey yung motor na yan. At medyo kinakabahan ako kasi syempre pag mamahalin yung motor, first time natin gagamitin. Tapos ganito yung kalsada. Ganito kasi hindi pa natin kabisado. So good thing tumigil na ang ulan, ang bagyo. Kamusta po kayo mga nasa lugar na south? Kamusta po dyan? Sana okay lang po kayo. So dito talaga masusubukan ang patience mo sa traffic, tsaka ang iyong filtering skills, balancing skills. Kita mo naman si Kuya, ang galing, pumasok pa doon, no? Syempre ang Maxi Scoot, kagaya ng mga Aerox NMAX, hindi yan basta nakakapasok sa mga masisikip kasi medyo malapad dyan eh. Pag sobra talagang tight space, ang nakakapasok na lang dyan yung mga Mio tsaka mga Honda Beat, diba? Ito mukhang malapit na tayo. Yun. So yung experience ko kay Aerox nung nag 700 kilometers na siya, kahit pa paano, medyo na break in ng konti yung kanyang suspension compared nung brand new pa siya. Medyo lumambot naman siya. So most probably kaya siya matagtag kasi bago pa. So ngayon medyo mas okay na yung suspension niya, maganda na yung play. So kahit yung suspension pala may break in pa rin, pinaka spring siguro. Yung handling same lang naman sa version 2 and version 1. Wala naman akong mareklamo, napakaganda ng handling. Yun nga lang, pagdating sa gas consumption, syempre alam mo na, more power needs more fuel, diba? Isa sa pinakamatulin na scooter to, 155. Kaya lang, ang problema, talagang kailangan mo ng gas para magpaganda yung performance. Dami pa sikot-sikot dito sa lugar na to. Parang malapit na tayo sa malapit na rin tayo sa MacArthur Highway. Parang hirap i-memorize nung daan dito. Parang wala kasi siya masyadong landmark. Talagang pare-parehas ang itsura ng daan. Ayun, lumuwag ng konti. May konting bangkingan. Ganda rito, wala nang masyadong kalsada. Wala masyadong dumadaan. Yan, may konting off-road. So tayo dadaan, kaliwa, kanan, diretso na lang. Okay. So ito na, ang MV Agusta Super Veloci. Marami siyang accessories, oh. Meron na siyang CNC headlight guard, tapos yellow visor. Ito stock niyan, yung side mirror, and then quad lock, cellphone holder. CNC din na ito yung lagayan to ng strap, tsaka passenger foot peg delete. CNC Racing na frame sliders dito. CNC Racing na radiator guard, Evotech front axle slider. CNC Racing na clear clutch cover. So maganda yan, nakikita mo umikot-ikot yan pag umaandar na. RNG na frame heel guard. CNC Racing na mga takip dun sa butas ng trellis frame niya. Maganda sa kanya, naka-exhaust na pa rin pala to. Hindi ko alam kung anong exhaust to, pero maganda ng kulay niya, matte black na may golden kakulay ng motor. Mukha naman siyang aftermarket. May sound check natin kung aftermarket nga ba siya. Siyempre naka single sided swing arm. Naka siya, racing seat cowl. Kasama rin yata to. Pero may kasama rin tong passenger seat. Accessories din yata to eh. Ganda ng likod niya. Kala mo jet plane yung likod eh. Tapos nakita ko nakalaan na pala siya. Last lowering kit, lowering link, last racing. Made in US yan. Check natin yung exhaust niya. So para siyang naka-slip on nga yata to. Slip on aftermarket exhaust. Pero meron pa siyang catalytic. Check natin yung panel. Ilan na odo. So kada open mo siya, nag-check siya. Meron siyang diagnostics. So check niya yung battery. And then yung odo niya ito lang, 538 km odo. Grabe, no? Hindi pa na break in. Sound check na rin natin. Meron siyang cruise control. Tigas ng clutch. Tapos painitin muna natin dahil malamig pa siya. Ito yung clear clutch cover. Ayan, hindi pa to. Diba? Forma, no? Tapos maingay siya, para siya naka-dry clutch. Kaya medyo matigas din yung clutch niya dahil dry clutch. Pero ito yung clutch. Oh my god, ang tigas.
So, challenging sa traffic to. Sound check na lang pala natin. Sound check. Maganda, may tulog. Okay. Ayos. Yan si boss, meron din siya Navi, oh, kakambal nung Super Veloce, black and gold din ginawa niya. Ang ganda ng headlight, oh. Net, ganda. May projector na. Ang galing, ah. Nagka-idea ako dyan, ah. Tapos ito naka all-in suspension na siya. Naka rin siya, oh. Naka-lower na clip-on. Mas maporma. Tapos naka-pipe na rin pala, Yoshimura, oh. Stig, Yoshimura exhaust, panis. May sliders na rin siya, oh. May frame sliders na rin. May sir, babaga natin. Oo, patulong. Naka-stand na, sa bila. Ito pala. Okay, naka-lowered nga pala. Naka-lowered pala siya. Okay. Per sampa. Ayan. Okay, first ride. Let's go. Clutch at tigas. Okay. Boss, thank you. Thank you. Wow, medyo naninibago ako sa clutch niya eh. Naka-quick shifter na pala to. Oh, nervyos. Alam mo, sobrang mahal ng motor na gamit mo, no? Parang dun yung palabas. So, yun, mag-waste na muna tayo kasi mahirap mag-ikot ng may dalang big bike, no? Parang Tama tayo. Waste muna tayo dito. Mahirap. Belta. Aray ko, naipit yung kamay ko. Hindi kaya dito. Ayun, okay lang kaya di sa harapan ng tindahan. Sorry po, kung sa harap nyo. Yan. Sorry ko. So, kada boot up, tayo mo siya. Ayan, checking. Ride. Kailangan mo ng clutch. Hindi mo siya sobrang ingay, no? Kailangan mo siya bigyan ng gas. Alright. Wow, ganda ng tunog. Tapos dito, kanan tayo dito. So race bike feels siya parang naka-Ducati 800cc 3-cylinder parang parang di siya mga MT-09 ganun XSR 900 no perfect na niya counterpart ride by wire meron din siyang cruise control. Wow, di pala na-check yung gas. Wala pala itong fuel gauge. So yung upuan niya, matigas para ka talaga nakasakay sa race bike. Pero good thing yung pagka-lowered niya, sobrang konti lang. Siguro around half inch lang. Kasi hindi talaga maganda yung sobrang lowered sa isang sport bike. Masisira yung geometry niya, yung riding geometry. Grabe pakiramdam pag exotic ang gamit mo. Powered by a 798cc inline 3-cylinder with 148 horsepower and 88 Newton meters of torque. Yung brakes niya, naka-Brembo na siya na M4 brake calipers. Rear brakes niya is also Brembo caliper. Gumamit siya ng CNC lightweight wheels, front and rear. Naka-Marzocchi front forks na fully adjustable siya. Dito yung adjustment niyan. Taas. Rear shocks niya naman ay Sachs fully adjustable suspension. So, yun yung adjustment niya dito sa taas. Sa adjustment niya dito. Fuel capacity niya naman ay 16.5 liters and wet weight of 203 kilos. ABS with 8 levels of traction control. And meron siyang 4 riding modes. Pag boot up natin sa kanya, meron siyang high resolution TFT display. Tapos check niya lagi yung battery status before every ride. So yan siya 551 total kilometers odo. Kitang-kita talaga yung pagiging high quality. Tapos dito nakalagay sa top triple clamp niya, Super Veloce Auto Cento. So yun, Italian talaga kasi made in Italy to. Yung brake master niya, ito, naka-radial brake master siya na Nissin. Tapos lahat ng accessories niya is CNC Racing, made in Italy. And then yung exhaust niya is QD ang brand. So makikita natin dito, mayroon dito, QD. Ayun kung makikita niyan, QD. So ngayon ko lang narinig yung brand na exhaust na yun. Pero napaka-polido, napakaganda ng craftsmanship. Yung motif na may gold, parang brown or bronze, mayroon din siya sa tip niya. Yung tank grip niya, Viking Riders. Maganda. Maganda rin ang quality ng tank grips niya. Hindi mo na kailangan ng tank pad kasi meron siyang leather dito. Para may leather strap bilaan. Quick release gas cap, naka CNC Racing, made in Italy din siya. So, loaded na to. Meron pa siyang quad lock stem mount. May cruise control pa siya. Kaya kompleto na sa features. Almost brand new loaded pa. Ito, pwede ka mag-back ride. Kasi ito, accessories din yata tong seat cowl. So, meron tong kasamang passenger seat. Isasama ni boss yung passenger foot peg na may kabitan ng strap. Ayan, poging-pogi talaga.
Check natin yung headlight. Pagbukas ng headlight. Meron pa siyang DRL pala dito sa taas na LED rin. Headlight niya, single projector headlight. Pag umi-start siya, mo lang siya makikita. Tingnan muna natin yung taillight niya rito. Ayun, parang sa Ferrari yung taillight, no? Pero single lang, tapos yun lang talaga yung silhouette niya. Kung ano yung bilog nito, parang flashlight. Yun talaga yung dulo niya. So yung headlight niya, projector, headlight, napakalakas niyan. Ayun, pero makikita cut off. Sobrang lupit, quality. And of course, the single-sided swing arm. Yan yung pinaka nagpapa-exotic sa lahat ng mga Italian na big bikes. Tsaka yung pagiging retro na sport bike niya. Sobrang pansinin nito pagka ito gamit mo. Unique na unique sa Lazada. Kaya naglabas nga ngayon ng Boom 500 SR. Parang dito siya inspired sa ganitong styling. Parang way back mga 1970s yata yung ganitong styling. At ang isang magandang feature niya ay meron siyang counter-rotating crankshaft. Yun yung same technology na makikita mo sa mga Ducati Panigale. So nilagay din nila dito, kaya ang kagandahan ng counter-rotating crankshaft, mas maganda yung handling mo sa mga cornering, sa mga bangkingan. And then syempre, finally yung seat height. I-check natin, meron siyang 33.5 inch seat height. So pagsakay natin, hindi naman siya sobrang taas, no? Pero ito kasi naka last tracing na pala to na lowering link na bumaba siya ng mga siguro around 5 or to 10 mm. Pero yun, dahil nga na lower ng konti, mas madali siyang abutin ngayon. Pero kung stock to stock, para siyang siguro R6 kung yung stock height niya. Para naka R6. So same lang din naman. Yung clip-on niya medyo mababa din. Kaya try natin yung riding position sa kanya. So ayan, talagang medyo nakayuko ka talaga dito. Pero maganda yung clip-on niya kasi malapad. Kaya talagang wide yung stance mo. Kasi pag medyo makipot, medyo nakakapagod talaga lalo. Pag malapad yan, mas makakabelo ka na maganda. Yung upuan niya, salon-salo ka talaga dito. Yan, medyo maliit lang yung upuan mo. Kaya talagang nakalock-in ka talaga kagad sa kanya. And then yung seat niya, hindi yan pinaka-comfortable sa lahat ng sport bike. Kasi medyo matigas talaga. Parang lang siya parang padding. Hindi siya talaga foam, yung pakiramdam. Sobrang kapal talaga. Yun. Pero ang maganda sa kanya, magaan lang siya. Yan. Magaan. 203 kilo wet weight, pero napalitan yung exhaust natin, kaya magaan na lang siya ngayon. So yung throttle niya, hindi siya ganun ka-sensitive. Kailangan mo talaga siyang bigyan. Pero naka-sport mode na tayo. Ito na yata yung pinaka full power niya. Shifter medyo matigas. Talagang race bike feels. Dito pala sharing na ang motorcycle, sharing na sa bike lane. Maganda yung buka nung clip-on niya, talagang malawak. Mas maganda yung control. Para kang naka liter bike, super bike. Naka Brembo calipers na siya, pero yung brake master niya Nissin, pero radial brake master na rin to. Tapos may baso na rito. Yung exhaust niya hindi masyado maingay kasi meron pa siyang catalytic. Saktong may tunog lang siya. Hirap ng newbie. Pag first ride, laging naging newbie mode. Okay, wala na kayo dyan. Dito na ako sa walang traffic. Pasok tayo dito. Pa-QC. Alright. Ano lumalabas bilang ng bubulagawin Saan ba rito yung walang RFID. Parang wala siyang RFID. Hindi ko sure. Ano ba ito? Parang wala. Naka-PPF pala siya. Para siguradong walang tumbahan, Alright. Let's go. Woo! Power! Yung lakas! Meron din siyang auto blip. So maganda to MV Agusta Super Veloce 800 para sa mga gusto ng collection, pang display sa garahe. At the same time, very capable. Pwede mo gamitin sa racetrack, pwede mo pang daily, pwede mo pang maralaki. So ang tanong, pwede pa pang daily to? I think pwede naman kung meron kang budget para sa maintenance. Siyempre naka dry clutch, iba yung maintenance nun. Pero mostly, if you can afford, diba, why not? Para maiba naman kasi alam mo naman, sobrang dami ng motor pare-parehas sa kalsada. Magkakamukha na, at least dito naiba ka. Power talaga, power. Sarap ng power niya. Dinig na rinig yung dry clutch. Grabe, no? Hanggang 13,000 RPM, imagine.
3-cylinder lang pero ganun siya kalakas ha. Iba talaga yung mga internals nito, mga pang racing. Kaya siguro ganun din yung presyo, no? Baka yung mga internals niya mga titanium. Meron siyang unique character tsaka sound. Pakiramdam sa kanya para ka naka-liter bike. Mahaba yung gearing niya. Oh. Pakiramdam ko para din ako naka-Ducati sa kanya. Talagang feels Italian. Ayun, pag Italian kasi hardcore race bike feels. Siyempre, shoutout kay Boss R sa pagkakatiwala niya sa atin. Ito ang kanyang Super Veloce 800 ng Via Agusta. So sa mga interesado po, available to sa Katingin Bikes. Pwede ring swap sa ibang motor, pwede ring swap sa kotse, 4 wheels. Message na lang po kayo sa ating page sa Katingin Bikes. At ako nag-enjoy pa ako sa kanya. Napakasarap gamitin. Very lightweight na motor, na big bike. Tsaka nandun yung sound na hinahanap natin sa mga inline 3. Malapit na sa inline 4 sound. Pero mas unique siya sa inline 4. Mas malaki yung tunog, mas macho. Riding position, aggressiveness para ka naka ZX6R. Sound check natin. Yun. Angas ng isa, so sound check. So ang galing, meron siya limiter sa 9,000 RPM. Hindi na siya umangat doon. Angas, no? Solid. So meron siyang parang over rev protection. Sheesh! Imagine naka MV Agusta ka, tapos Super Veloce pa. Sa mga interesado po sa napaka-rare at napaka-pogi na MV Agusta Super Veloce, message na lang sa ating Facebook page Katingin Bikes or direct contact sa ating 0943-550-9357